Hi guys, may i-share lang po ko sa inyo na kung paano ito mag-jumper tayo, no? Ito pang concrete ito concrete na plus type na convenience outlet. Buksan muna natin. Yung mga expert dyan sa electrical guys, mga master, experience ko lang to, i-share ko lang sa inyo yung mga baguhan. Ito, tingnan mo yung maigi yung terminal niya dito. Ay, ito dapat kasi yung terminal na to hindi mo itapat yung pagpasok nyo sa loob. Mag-sample tayo ha, magsukat tayo. Yung mahaba lang ay yung hindi masyadong maiksi naman, ganito. Kasi iba kasi yung sobrang iksi yung pagkaputol mo, yung i-jumper mo lang. Kasi pag bubunutin mo yon, pag sobrang iksi, mahirap yon. Tapos itong klase na wire na to, THHN to. Tapos yung sukat niya 3.5, pang outlet talaga yung sukat niya para iwas sunog. Ayan, babalatan na natin. Ayan. Tapos ipasok natin dito. Dito ipasok natin. Ayan. Sagad talaga yung pasok. Ayan. Sagad talaga. Kuha kayo ng lungnos. Tapos baluktutin ng konti. Tapos dito sa kabila mo ilagay. Yan. Yan. Hindi yung sobrang iksi kasi mahirap yung pagbubunot. Tapos hindi mo mabaluktot ng konti kung gusto mo kasi tatapat yun sa box Tapos bubukol yan. Ito bubukol ito sa loob, kaya mahirap yon. Hindi mo maisara ng maayos yung takip. Ayan, kuha ka pa ng ibang jumper para matapos mo yung ano mo. Yan. Ibali apat to na jumper Lotol tayo ng tatlo para matapos na to. Sa mga baguhan dyan, tingnan mo lang yung experience ko. Kaya kunting kalaman lang po to, i-share ko lang po sa inyo. Yan. Gumamit tayo ng wire stripper para maganda yung pagkabalat niya, para hindi siya malaslas o masisira yung conductor niya. Yan. Tingnan nyo. Tapos yung pagcutting niya, yung pag wire strip niya, dapat talaga may sukat yan. Hindi basta-basta na maiksi lang yung sukat niya. Dapat nasa mga ano yata, nasa mga 10 cm. Tingnan natin sa sukat ha.
nasa mga 15 centimeter. 15 lang pala, 15 nga pala, hindi 10, 15, para mas maganda yung nakabaon talaga, yung hindi matanggal. Ayun o, mga 15. Ayan, 15 centimeter. Ayun, para ipapasok mo yung nakauna na jumper mo, idiin mo lang ng konti para makapasok yung pangalawang jumper mo. Yun, sagad mo ng sagad para hindi matanggal. Ito yung pangalawa. Yun, sagad talaga. Tapos yung dalawa, ganon rin, pasok mo dito, sagad, tapos lukutin ng konti, tapos ilagay sa kabila, pasok din. Yun, lukutin ng konti, tapos itong isa, ganon din, pasok mo sa kabila. Yan, ganyan lang ka simple yung paglagay. Hindi yung sobrang iksi yung jumper mo, kasi mahirap yon. Pag bunutin mo, mahirap bunutin yon, wala kang space eh. Tapos hindi mo mabaluktot kapag ipasok mo yun sa box, hindi mo magano, no. Ayan, hindi mo maganyan kasi mahirap baluktutin yan kapag tutok na tutok yung jumper mo lang. Yan, tapos maglagay tayo ng yung supply niya dito. Magsample tayo ha, hindi yung ditso lang yung ano, kahit saan ka maglagay ng supply niya. Kasi yung iba kahit saan maglagay eh. Sa akin lang, experience ko lang, ganito yung pagkalagay ko. Ganon din yung sukat niya, yung pagka-strip mo. Kasi pareho lang nito sa ano, sa actual na pag ano mo, trabaho talaga sa ano, kahit sa site or sa construction, kahit sa bahay mo pa, ganito din ang dapat na paglagay ng ano, wire na supply niya. Dito pasok mo yung isa dyan, dito, tapos yung isa dito lang dapat tapat niya dito. Kasi yung iba dito naglalagay eh, dito sa kabila, yung live niya dito, tapos yung ground niya dito. Kasi kapag dito ka naglalagay, pag nag-trouble yung isang linya dito, madadamay lahat to. Dapat itapat mo lang isa lang, dito lang talaga, kasi naka-jumper na yan eh. Kasi kapag nadamay dito o dito yung nasisira, hindi madadamay yung dalawa. Tapos hindi magulo yung wire niya, madali mong, kasi kapag ipasok mo to, kapag baluktutin mo yan, mahirap yung isa hindi mo maisabay eh. Tapos kapag may dagdag ka pa, kung mag-jumper ka pa, kasi mas malapit lang yung dagdag mo, eh mas madali dito kapag nag-jumper ka lang. Yun lang po. Tapos i-check mo lang yung ano, yung contact nito, kasi yung contact sa kabila minsan din
wala eh. Kaya check lang po, gamitin lang po yung multitester, yung resistance. Tapos ito, may kasama na ring screw dito. Yun lang po. Tapos yung ano, hindi kasi magkapareho tong kulay, ay magkaiba yung kulay nito. Kasi wala tayong wire eh. Isang kulay lang. Maganda sana kung itim to, tapos puti yung isa or gray, para malalaman yung ground or neutral. Ito wala tayong wire iba eh. Ito lang yun. Ang importante, malaman nung baguhan natin na Christian dyan or bagong graduate lang o experience pa lang, mas maganda yung actual na turo, tapos teory ng konti. Yun lang. Ito lang guys. Yung mga beginner dyan, paki-subscribe naman or paki-like naman yung video ko. Ito lang po. Napakasimple lang pero napaka-importante ito na malalaman kahit sa bahay nyo pa. Pwede mo na matrabaho. Ganito lang. Sige. Yun lang po.